So let us see what do we have here for you guys today. So please just take only what resonates. And thank you so much sa ating mga bagong viewers. My name is Yan, returning Istambayers. Thank you po sa inyong walang sawang love and support for me. So just take only what resonates, and timeless din po ang ating mga readings. Okay, pick up lang yung mga nag-resonate sa inyo and leave the rest behind kasi baka yun ay for other viewers naman. Look at this. We have the Emperor. Someone here is meron ditong parang, this is a major arcana, no? And I do pick up that universe ay may kinalaman dito. So it looks like this person ay binibigyan rito ng authenticity, ani authority, no? Binibigyan dito no ng parang the universe ay giving this person here an authority to what? No, I want to say alter what? Let me see. This person here wants to sneak back something dito, no, na pwedeng nalampasan niya. Parang binibigyan ng another chance or another opportunity sa love. King of Cups. So we have here this Six of Wands. This says victory. This says success or positive outcome. So kung ano man ito, parang this is something here na dapat i-celebrate niya. Something na ikatuwa niya, no? Rejoice. Yun yung nakikita natin dito. So let me see. What is this all about, no? The universe is giving this person something to celebrate. Oh, na ano? Birthday ba yun, Miss Yan? Hindi birthday. Basta something na parang ikatutuwa, ikasisiya niya, ganun. Ayun oh, nakakaloka naman ito mga babes. Taray. So, itong person na to sa iyan, yun na nga, no? With the Knight of Cups, center ng ating reading, core energy niya po yan, no? So, itong tao na to ay nakikita ko rito na, ayan, no? Ito ay pagkagulat, okay? So, itong person na to, no, ay hindi maikakaila or hindi niya maitatatwa na siya rito, no, ay meron pa palang gusto sa'yo. So, ito ay mangyayari kung saan parang random lang or parang isang serendipity or coincidence lang yung datingan, no? Like, makikita ka niya somewhere tapos marirealize netong ex, yes, ex mo ito, marirealize niya na iba pa rin talaga yung kanya rito 'no, na nararamdaman para sa'yo. Alam mo yung energy na ang tagal mong hindi nakita, yan na-realize niya yun agad-agad 'no. Okay, the Hermit and the Tower here na-realize agad-agad, instant yung resulta 'no. So na-realize niya agad-agad na meron pa pala siyang feelings para sa'yo kahit na ang laki na or ang dami ng mga pinagbago sa'yo. Yes, this is someone here na hiwalay kayo ng taong 'yan. Either naghiwalay kayo ng maayos or hindi kayo maayos na naghiwalay. Hati yung energy na nakuha ko rito. So please, just take only the scenarios na, kinabibilangan ninyo 'no. Pero itong tao na 'to sa nakikita ko 'no, 'yan 'no, may mga tao kasi na feeling nila dahil ang tagal na nilang hindi nakikita yung ex nila na wala na silang nararamdaman 'no, parang close chapter na or parang nag-end na yung feelings ko para sa taong ito 'no, pero not until makita nila ulit 'no. At itong tao na 'to na maaaring makita ka niya or nakita ka niya, yung iba tapos na kasi to be, eh. Nakita niya na kayo somewhere dito 'no, tapos nakita ko na ni katiting hindi siya naguluhan, diretso at straightforward ang kanyang naging sagot sa sarili niyang tanong, yun oh. So tinanong niya agad-agad yung sarili niya, "Miss yan?" Okay. This person here, maybe not literally tinanong, pero parang alam mo yung nasabi niya instant sa sarili niya na, "Ay, iba pa rin pala talaga
si Collective, parang tinamaan siya ulit sa'yo, parang na-inlove siya ulit sa'yo 'no. So, nakita ko dito na itong tao wala namang ibig sabihin ito na nagparitoke ka or what, pero nakita ko dito na mas, yung aura mo mas gumanda, nag-reflect yun sa skin mo, baka mas glowing ka ngayon, babae, lalaki, LGBT, less stress ka ngayon, parang may mga nangyayari ngayon na pumapabor sa'yo na parang angkla yung mga pangyayari ngayon 'no, sa mga gusto mong gawin 'no. So, parang may mga chapters ngayon sa life mo na parang nag-e-enjoy ka or kontento ka tapos nagre-reflect yun sa'yo dito 'no, na body, sa skin mo, sa aura mo, sa energy mo at kitang-kita niya yun. And alam mo nagustuhan ka nitong tao na 'to kaya ka nga niya niligawan dati or kaya nga naging kayo kasi nga type niya ang isang katulad mo, 'no, gano'ng klase ng energy. Kaya etong person na 'to 'no, ay nakikita ka niya ngayon 'no, bilang someone na hindi naman kasi nagbago yung type niya sa isang tao 'no. Kasi nakita ko dito na ikaw kanyang ideal type, physically and sa'yo rito 'no, na internal na pag-uugali, karakter at pagkatao. Taray ikaw na. Ang haba na naman ng kumare ng hair ng kumare ano nabubulol? Ang haba na naman ng hair mo kumare 'no or nabubulol. So yun na nga ano mga babes, nakikita natin dito to whatever this energy is 'no. Okay, nakikita natin na diretso at straightforward ang kanya rito 'no, na pag-amin na hindi maitatatwa, hindi kakaila 'no, na malakas pa rin ang iyong datingan sa kanya. So nakikita ko that with this King of Swords energy, hindi naman 'to yung energy na, "Uy, mas gumanda lalo si Collective, dapat ligawan ko siya ulit." Wala namang gano'n 'no. Pero sa nakikita ko dito parang meron po siyang energy ng, meron siyang energy rito ng, what's this, parang gusto niya 'no, na mag-reconnect ulit sa'yo, connect ulit sa'yo 'no, pero hindi pa muna ngayon 'no, kasi nga naman parang biglaan 'tong pangyayari para sa kanya 'no. So, whatever the case may be, parang ito siya na ayaw niya naman magmukha rito na porket nakita ka niya 'no, nung isang araw or kung kailan man 'to, parang recent lang, kailan lang nangyari gano'n 'no. Tapos etong person na 'to kaya nakikita natin dito 'no, na mapapaisip siya pero hindi mo na siya gagawa ng aksyon dito na agad-agad 'no, like hindi yung biglaan na, "Ay kailangan kontakin ko siya agad-agad," 'no, mag-iisip muna siya, 'yan. So kung ito ay nangyari nitong nakaraang linggo kasi may mga nahagip tayong gano'ng energy, nakita ka niya kung nasaan ka mang lupalop nun, okey. Kasi nakita ko rito 'no, na yung energy mo rito hindi ikaw yung energy ng gala, pero meron ka ritong laging pinupuntahan 'no or dinadaanan 'no, so dun ka niya nakita madalas. So, kung ano yung madalas mong dinadaanan dun ka niya nakita, 'yan. 'No, yung nakita ko rito. Hindi yung energy ng, nagpunta ka sa grocery kasi namalengke ka 'no, mga gano'n. Kundi yung parang lagi like let's say doon sa sinasakyan mo ng bus, dun ka nag-aabang ng jeep or baka sa train station, ito mga gano'n. So, just take only what resonates, okey? Iba naman puwedeng baka naman dun sa daanan na yun kasi dun yung daan papunta sa building na pinagtatrabahuhan, mga gano'n. So, just take only what resonates, okey? Madalas mong dinadaanan. So, yun yung nakita ko dito, dun ka niya nakita, okey? So, kung sino man 'tong energy na 'to with the Knight of Cups, nakita ko naman 'no, na ano man yung naging rason kasi sabi ko sa inyo halo 'to, Puwedeng hindi naging maganda yung pagtatapos ng inyong koneksyon dati, puwede rin naman na maayos naman kayong nakapaghiwalay para sa iba sa inyo, kahit alin dun, okey? Kahit maayos kayong nakapaghiwalay, dito or kahit na parang ito ay puwedeng nang-go sa inyo kasi may mga gano'n din tayong energies dito. This person here ay na-realize niya instant na meron pa rin talaga siya ritong gusto sa'yo. Napatunayan niya yun sa sarili niya 'no, agad-agad 'no. Ilang segundo nung pagtapos ka niyang makita at hindi yun dahil lamang sa pagbabago na nangyari sa'yo ritong pisikal na appearance, kundi yung energy talaga rito 'no. So, whatever the case may be, I cannot literally say that the universe ay giving this connection another chance, but the universe could be doing this 'no,
to give this ex-lover of yours a chance, 'no, parang gina-grant ni universe ang wish nitong ex mo, 'no, to reconnect sa'yo, okey? At 'pag sinayang niyang opportunity na 'to this time, kumbaga sariling effort niya 'yan, 'no, universe will make your paths cross, but it's still the free will of your past lover what to do next, okey? Nakuha mo ba? Hindi sinasabi ni universe na kayong dalawa na talaga yung nakatakda dito. Pero dahil nga everybody ay puwedeng matupad ang wish, the universe with the wheel of fortune here tutuparin niya ang wish nitong ex-lover mo to cross paths with you, pero yun lang yung kayang gawin ni universe, mag-cross ang paths ninyo at ma-gets niya yung feelings niya para sa'yo. At kapag na-gets niya yun, nasa sa kanya na, yung free will na yun na tinatawag. Kikilos ba siya? Palalampasin niyo ba 'tong opportunity na 'to? Kasi universe will make, pakita maybe through social media, through connected peers and friends, 'no, or people or individual na kumo-connect sa inyo na ikaw ay single and available dito, 'no. So, nasa sa kanya kung kikilos siya rito, 'no. So, ibibigay ni universe dito yung mga signs at clues na ikaw ay, not literally tied or hindi ka pa rito kinakasal or puwedeng ikaw ay single or whatsoever, then ano ang gagawin niya? Okay, it is this person's free will kung may gagawin siya o wala. Pero whether this person here is your ex-lover na naging maayos ang hiwalayan ninyo or hindi maayos, okay, nakikita ko na ang ending dito ay may gagawin siya. Pero hindi siya kikilos agad-agad. Hindi yung 'pag nakita ka niya lalapitan ka niya na, "Uy, kamusta ka na?" Gano'n, walang gano'n. Pero that moment will definitely create that spark of realization that isang malaking parang, realization yun na hanggang sa pag-uwi niya maiisip niya rito yung bagay na yun hanggang sa pagtulog niya at hanggang ngayon nga yun ay kanyang pinakaiisip dito, 'no. Kaya with this Seven of Cups siya ay nasa kanyang fantasies dito, siya ay nasa loob ng kanya ritong fantasies with the Six of Swords, 'no, dito sa pag-iisip ng reconnection sa inyo. So the energy of this person here running away from this connection or escaping from this connection is 5% lower pa nga. So, ibig sabihin, the remaining what? 95% is the energy of this person here pursuing this connection, reconnecting to you once again. Yun. So, ibig sabihin, miss yan, yung free will niya magpe-play doon sa part na kikilos siya. Ang laki nun, 95% ha. Sometimes, I I can say na, 'di ba, sa ibang reading sinasabi ko 70%, 85%, no, but this one, eh, escaping from this only 5%, napakababa nun, 'di ba? Tapos yung 95% na kikilos siya, most of them ay kikilos dito. Now, dahil may free will din siya, may free will ka din. Kasi with the Eight of Cups, ang energy mo rito is whether to reconnect sa kanya o hindi, nasa sa'yo yun. Yun. 'Di ba? So, kasi naman 'tong energy na 'to nakikita natin dito that this person here ay may energy dito 'no, ng may energy siya rito ng gusto niya ritong kumonect rito sa'yo, pero pag-iisipan niya muna ng mabuti 'no. Kung maayos naman yung hiwalayan ninyo dati, hindi magiging mahirap para sa kanya 'no, na mag-isip rito ng paraan na mag-reconnect sa'yo like naghiwalay naman kayo na maayos dati, 'di ba? So, para naman doon, ibig sabihin kung yun ang case niya, mas mabilis ko siyang nakikita rito. Siya yung pasok rito 'no, dun sa 2 months time nakikilos na siya rito at magre-reconnect sa'yo. Pero kung ito naman yung ex mo na ginost ka, tapos nakagawa rito ng hindi maganda rito 'no, sa'yo way back then, siya yung nakikita ko rito 'no, na maaaring sa late, 2026 pa. Paanong late ba miss yan? Parang mga around first week of December or bago mag-New Year, ganun pa ko siya nakikita ritong kikilos, Mas matagal kasi nga nang-ghost siya rito sa inyo or iniwan niya kayo sa ere, may gano'n siyang ginawa 'no, which is yun yung parang nag-cause rito kasi nakita kong bumaba yung araw dito, eh. So, ibig sabihin parang either nawalan ka ng gana sa isang tulad niya
or parang sinarado mo yung mundo mo 'no, hindi lang sa kanya kundi sa lahat ng dahil sa ginawa niya, yun. Pero kung ito naman yung tao dito na naghiwalay naman kayo ng maayos dati 'no, like, okey naman yung paghihiwalay ninyo, nag-agree naman kayo, yan 'no, this reconnection will not be, as difficult as yung sa ex mo na nang-ghost sa'yo. Okay, but free will place here 'no. So parang, "O sige ga-grant ko," sabi ni universe, "O sige ga-grant ko yung wish nitong ex-lover mo na mag-reconnect kayo, pero paghirapan niya." Dapat mag-effort siya, Nine of Wands energy. Kasi kung hindi, you know, eh, di sayang naman ang wish, you know. Kasi nakita ko dito 'no, that this person hindi naman niya as in pinagpe-pray sana magkita pa kami ulit ni collective, walang gano'n, eh. Actually, this person here yung kanyang desire dito sa loob-loob niya, hindi niya yung pinagpe-pray pero alam niya sa loob-loob niya na sa lahat ng mga taong naka-connect niya dito, ikaw yung talagang, sadyang kakaiba 'no. So binabalikan ni universe, alam mo naman wala kang matatago kay universe 'no. Okay, so binabalikan ni universe sa buhay niya 'no, because yun yung wish niya, to reconnect. Ngayon, reconnect lang. Universe, hindi yun bababa sa harapan mo, "Oh, makikipag-ayos daw sa'yo yung ex mo nitong taon na 'to, bla bla bla." Baka himatayin ka diyan, 'di ba? So, ang gagawin niya dito dapat siya yung gagawa rito ng movement or paraan para mag-reconnect sa'yo. Now, the universe, yun na nga yung gagawin ni universe, eh, ang mag-cross ang paths ninyo, 'di ba, ang roads ninyo, 'di ba? So, nasa sa kanya na yun kung anong gagawin niya. Ngayon nag-cross na, yung iba kasi nakita na kayo, iba naman, okey, maaaring bukas yan, baka mamaya lang 'no, or whatsoever 'no, because yung iba dito nakita ko public transportation yan. Puwedeng yung sasakyan mong bus nandun din siya nakasakay, pero makikita ka niya kasi puwedeng nauna siya. Okay, na sumakay doon 'no at nakita ka niya kasi nakita ko rito. Pero puwede siyempre niyo ring baliktarin. Baka naman mga babes 'no, siya 'to napasakay ta's ikaw naman yung naunang sumakay dun pero puwedeng tulog ka or ikaw 'to nagse-cellphone ka nung dumaan siya sa harapan mo, gano'n. Okay. So, ang nakikita ko rito siya yung makakita sa'yo instead na ikaw yung makakakita sa kanya. Okay, taray. Oh, initials na tayo. We have here capital letter L, capital letter N, capital letter J, capital letter H, capital letter I. Oh, hi, 'di ba? Hi. This is another chance to say hello. Yun ang nakikita ko dito. And nasa tao na ito na, no, kung siya ba ay parang mag-goodbye dito, no? Or ito ba ay hahayaan niya mag-slip sa kanyang hands 'no, pero hindi, eh, 5% is super baba 'no, na mag-escape siya rito. And yes 'no, para sa ating last but not the least na big letter G. Small letters naman tayo, we have I, P, K, L, O, N, T, H, and last but not the least, F. So, ito yung mga mensahe na nakuha ko para sa'yo, babe. Again, I'm Yuriana Onipadugo, Senyana Duna for the boys. Sarang Hail of Enlight Kidra. Annyeong.